Magandang araw sa lahat na maginoong magmamanok. Kung napapansin nyo, malamig na ang panahon. At ang forecast nga, baka lalong lalamig pa sa masusunod na araw at linggo. Kaya ko sinasabi ito, kasalukuyan ay nasa brooding ng ating mga sisiw. Yung iba ay nasa range na. Yung nasa range, medyo mas matibay na sa lamig. Basta maganda ang facilities para hindi sila masyado exposed doon sa open air, lalo na at merong wind chill o yung lamig na galing sa hangin at baka ma-stress yung manok sa range, magiging dahilan pa para mag-develop ng respiratory diseases. Pero kung maganda ang brooding nila, maganda ang vaccination program, balansyado ang feeds at tama ang supplementation ng vitamins and minerals, medyo matibay yung nasa range. Ang medyo tutukan natin ay yung nasa brooding. Kasi pag nalabigan ang nasa brooding, lalo na sa first week of life, sila ay may stress. Bababa ang kanilang immune system dahil sa pagtaas ng cortisol. Yun ang magiging dahilan para mag-develop sila na iba't ibang sakit dahil mahina ang kanilang resistensya dahil kinulang sila ng init during the breeding period. Habang tayo ay nasa tail end na ng breeding season at abala sa brooding, ranging, nag-uumpisa naman yung ating proseso ng pagkondisyon ng ating mga cocks. Along this line, may katanungan ang kaibigan natin na si Brad. Sabi ni Brad, RD44, "Good day po, Doc. Tanong ko lang po bakit kailangan bigyan ng fresh milk or yung iba skim milk. Sabi nila sa conditioning, kasama ang common sense. Pero bakit bibigyan ng gatas ang manok pero hindi naman sila uri ng mammals? Ano ba talaga ang positive effect sa manok ng gatas? Salamat po." Brad, karaniwang tanong ito ng nagkukondisyon ng mga manok. Yung iba sinasabi nila na hindi nga dapat bigyan ng gatas ang manok dahil sabi mo nga, hindi sila mammals. May katuwiran dahil ang manok ay walang enzyme na lactase. Ibig sabihin, wala siyang substance sa katawan na tunawin o i-digest ang lactose. Kasi lactase, pantunaw ng lactose. Yung lactose ay isang form of energy, parang glucose. Pero dahil ito ay galing sa gatas, lactose. Yung glucose galing sa carbs, sa carbohydrates. Ngayon, yung glucose, walang problema sa manok. Kayang tunawin, magagamit ang katawan. Yung lactose, hindi niya magagamit dahil wala siyang lactase. Ito lang ang dahilan kung bakit sinasabi na ang gatas ay hindi ubra sa manok dahil hindi niya magagamit yung energy na galing sa lactose. Aside from that, lahat na ng vitamins and minerals and nutrients from A to Z magagamit na ng manok. Sabi nila, dalawa sa pinakakumpletong foodstuff in nature ay ang gatas at ang itlog. Lahat ng nutrients ng itlog ay magagamit ng ating mga manok. Pero doon sa gatas, ang hindi lang niya magagamit ay yung lactose dahil wala nga siyang lactase. Pero lahat na ng nutrients, mga amino acids, mga vitamins, mga minerals, at lahat ng sustansya magagamit na. Kaya, Brad, pwede pa rin ipainom ang gatas sa manok o ihalo sa feeds nila, skim milk man yan, or fresh milk man yan, or fermented man yan. Walang problema ang gatas sa manok dahil maraming nutrients ang ibibigay, maliban lamang sa lactose. Anyway, marami namang sources of energy. Wala man ang lactose, nandyan pa rin ang glucose, ni siyang number 1 na source ng energy ng manok at yan ay makukuha ng manok sa ibang ingredients ng feed. Ito naman si Jem Morales 2630. Ang sabi niya, yun po bang manok na nangingitim ang mukha, yung parang hirap huminga pag binitaw? Carrier po din ba sila sa magiging anak nila? Thanks. Okay, Jer. Ang manok na nangingitim ang mukha pag binitaw, ibig sabihin, kinakapos siya ng oxygen sa katawan. Kaya nag-blue or nangingitim dahil kulang sa oxygen. Bakit kulang sa oxygen? Ibig sabihin, may diferensya ang kanyang baga. Paano nagka-diferensya ang baga? Maaring yan ay nung sisiw pa lang o yung nasa range ay tinamaan ng respiratory problem.
may damage sa kanyang baga o sa kanyang respiratory airways. Kuminsan, yung air sacs ang may damage. So, mahina ang supply ng oxygen. Pag yan ay binitaw mo, may energy, kailangan niya ng extra effort, kailangan niya extra hangin, kukulangin. Doon mangingitim ang mukha dahil sa naunang damage ng kanyang respiratory system nung siya ay bata pa. Ang tanong mo, ito ba ay mamamana ng mga anak dahil carrier siya? Hindi. Dahil ang tumama sa kanya ay sa sarili lamang niya. Hindi ito naapektuhan ang genes niya o yung reproductive system niya para ipasa doon sa anak. Ang exception dito ay kung yan ay may IV. Yung IV ay isang form ng respiratory problem na pwedeng maging dahilan para mangitim ang mukha ng manok. Kung ang broodcock na yan ay carrier ng IV at nahawa niya yung mga inahin nandun sa pen niya na inaasawa niya at yung inahin ay nagkaroon ng IV, yun ay pwedeng magpasa ng IV sa mga anak at magkaroon ng early respiratory problem ang mga sisiw kasama ng mga cockerels and stags. Pwedeng mangyari na pag binitaw mo ay mangingitim din ang mukha ng mga stags na yan. Pero ito ay bihira at very remote mangyari. Karaniwan ng mga nangingitim ang mukha, ito yung mga stags na nung bata pa ay nagkaroon ng respiratory problem, nagkaroon ng respiratory damage, kaya pag sila ay ibinibitaw na bilang stags, nangingitim ang mukha dahil kinukulang sila ng oxygen. Nakakatuwa naman yung tanong ni J. Mylen 7298. Dok, yung manok ko nanalo yung nagkasakit o sakitin. Natala naman yung hindi nagkasakit. Bakit ganon? Yun kasi nagkasakit, mas magaling maglaro kaysa sa hindi nagkasakit. Okay, J. Mylen, itong tanong mo na ito ay taliwas dun sa sinasabi ko na sa performance ng ating mga manok, health is always number one. Pero sinagot mo na rin yung sarili mong tanong kasi mas magaling yung nagkasakit kaysa yung hindi nagkasakit. Ganun pa man, as a general rule, mas mainam pa rin na ang gamitin natin sa sport natin ay yung hindi nagkakasakit. Maaring talagang napakagaling yung manok mong nagkasakit kaya nanalo, pero pag nagkabasaan, malamang yun ay bibigay. Kaya ang suggestion ko, gamitin pa rin yung ating mga healthy na mga manok para mas masaya ang magiging result ng ating mga sinusubukan na lahi. Ito naman kay George Bernard. Good day. Pwedeng bigyan ng breeding feeds ang broodcock pareho sa inahin dahil magkasama naman sila sa pen. Salamat. Okay, Joe Bernard at sa lahat ng mga kasama natin na nag-breeding. Ideally, dapat magkahiwalay talaga ang feeds ng broodcock at ng mga broodhen dahil magkaiba sila ng pangangailangan. Ang broodcock, kailangan nila ng katawan na slim, hindi mataba. Dahil pag mataba sila, mababa ang fertility. Ang inahin naman, ang kailangan nila ay para sa egg production, kasama na yung calcium para maganda ang eggshell. Pero practically, ang hirap kasi, lalo sa ibang breeders, na paghiwalin yung feeding ng broodcock at ng inahin. Kaya nangyayari, pinagsasama na lang sa loob ng breeding pen. Okay, generally, walang problema. Basta wag lang magsapola ang broodcock, okay, yung kinakain niya ay kinakain din ng broodhen. Ang masama nito ay pag sensitive ang broodcock sa calcium. Dahil ang mga breeding feeds ay usually nasa 3-4%, sometimes 5% ang kanilang calcium. Mataas para sa eggshell. Kung yung broodcock ay sensitive sa calcium, baka magkaroon siya ng problema sa mga tuhod. Baka tumigas ang mga joints niya dahil hindi niya kaya yung sobrang mataas na calcium. Kung ganito ang sitwasyon sa iyong farm, ihiwalay mo yung feeds ng broodcock. Kung wala ka namang problema, ituloy mo lang. Walang problema. Yung binabanggit ko na tumitigas ang paa ng broodcock, karaniwan nakikita yan sa mga gumagamit ng duck feeds. Kasi yung iba gustong-gusto nila ang duck feeds dahil mataas ang calcium, maganda rin sa pagpapaitlog ng kanilang mga inahin. But mataas ang calcium generally ng duck feeds. Kaya kung yun ay kinakain ng broodcock, may tendency na magkaroon siya ng pagtigas ng mga tuhod at kung minsan, pati yung internal organs
ay nagkakaroon ng mga calcification o mataas na uric acid dahil doon sa mataas na calcium level. Mga kasabong, nakasentro pa rin tayo sa mga health issues. Huwag lang kalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kang updated pag may mga bagong episodes. Dahil lagi kong sinasabi na sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, health is always number one.